Are you trying to start your work from home journey here in the Philippines but cannot even complete an application because of overwhelming information from the YouTube videos that you've watched here on this platform? I can relate sa situation mo. So now, mag-usap tayo. Let's talk kung ano ba yung dapat nating gawin para finally naman makahanap na tayo ng work online or makapag-start na tayo ng work from home journey natin. A lot of people, of course, are starting from scratch with zero experience. That's why we are looking for information from the internet, and then we are watching YouTube tutorials or YouTube videos from vloggers like me para makakuha ng information about home-based jobs or about online jobs. And sometimes, yung mga information na naririnig natin or napapanood natin, yung mga information na yun ay parang overwhelming siya. Yung dating niya sa atin, since wala nga tayong experience, di ba? Parang yung dating sa atin ng mga words, yung mga tasks na dinidiscuss sa isang video, parang ang hirap. So, yun yung initial reaction. Hindi ko kaya kasi wala pa akong knowledge dyan. Wala akong idea about that task, about that job. Madami din akong kakumpetensya dyan na may mga experience na. So, it would be hard for me to get that job or to enter that company. And that's normal po. Yung initial reaction natin as humans, ganun talaga siya. Na yung brain natin, parang nagfo-focus agad siya dun sa inconvenience or hardship na pwede nating maranasan from doing something. So, for example, if we are planning to apply for a job, automatically, yung isip natin, naiisip na niya yung hardship na pwede nating ma-experience. So, yun yung nafe-feel natin. Kasi nga, dinidirect tayo ng brains natin, di ba? So, sinasabi niya na, ay, mahirap. Kaya yun yung automatic naman na nafe-feel natin. Dahil sa feelings natin na yun, natatakot tayo. If you will look for jobs online, ang dami-dami nilang requirements. Equipment pa lang, di ba? Computer pa lang. Mahirap na siyang i-achieve kasi nga, most of the companies now are looking for computers with higher processors. Hindi na pwede yung mabababa na processors. Tapos may mga companies din na nagre-require ng backup. Saan tayo lulugar? Wala nga tayong experience, so we don't have the equipment yet. At saka wala pa tayong pera na pambili ng mga computers, ng mga noise cancelling headsets, mga ganyan na kailangan nating gamitin para sa trabaho na gusto nating applyan. Yung mga requirements kasi medyo matataas na. May mga companies na ang tataas ng standard. Tapos syempre ang unang-una nating tinitingnan yung sahod din. And minsan, alam naman natin na wala pa tayong experience. Pero, syempre tao lang din, gusto natin ng mataas na sahod kaagad-agad. No guys, actually, if you join mga Facebook groups ng mga home-based workers, mga virtual assistants, a lot of them are actually sharing their experiences and they started from a very low salary. Meron nga akong nakita na nag-start siya ng $2, pero now, nag-earn na siya ng 6 digits. So, ganun talaga siya. Let's start from the bottom, especially nga if wala tayong experience. Pagkuhanan lang natin ng experience yon, hindi naman kasi ganun kadali, hindi instant na tataas yung sahod natin. Unless na lang kung talagang sinuwerte tayo, it's okay guys to start from the bottom, start from a low salary. Eventually naman, once you get the hang of it, once you get more experience, tapos kung nakikita ng client mo that you're doing your best, very proactive ka, and you're very helpful dun sa company, I'm sure tataas niya yung sahod mo. They are so generous naman. They appreciate the efforts that we are doing. Okay, so ang dami ko nang sinabi, baka nakakalito na kung ano yung gusto ko talagang sabihin. So what I'm trying to say is that start now. So look for a job na gustong-gusto mo talagang gawin. Yun yung unang-una mong isipin. Ano ba yung trabaho na gusto mo? Do you want to be a social media manager? Do you want to be a content creator? Do you want to be a customer service representative? Isipin mo kung saan mo gustong mag-focus. And then, try to research more about that job. Mag-research ka kung ano ba yung mga kailangan, ano ba yung mga skills, and then mag-search ka ng job offer. You can actually join onlinejobs.ph. You can also search on Google. Pwede kang mag-search sa Google, tapos kung may makita kang mga companies doon, i-research mo na rin about that company. Kung legit ba yan, check mo kung ano yung mga requirements nila, qualifications nila. Huwag kang masyadong magpa-apekto muna sa mga negative reviews na nakikita mo from other people kasi iba yung experience ng ibang tao, iba rin yung magiging experience mo kasi iba yung technique nila, iba yung style nila, iba rin yung style mo sa pag-work. Don't be discouraged from the negative reviews that you are reading or watching from social media. Try to apply na. Huwag ka nang pumunta sa ibang website or ibang social media to watch more about working from home kasi we are just wasting our time. I'm telling you. If you keep on watching YouTube videos, you just keep on planning and planning. Siyempre, pag nanonood ka ng YouTube video, di ba? Sa
isip mo na, nagpa-plan ka na ay mag-a-apply ako mamaya, mag-a-apply ako bukas, tapos ganito yung gagawin ko. Pero ganito naman yun, mahirap yung gano'n kasi wala akong experience doon. Paano kaya sa atin kasi nagko-question tayo dun sa nagvo-vlog. So dun sa vlogger nagse-share ng information about that company. So a lot of us vloggers here sa YouTube, hindi namin na-experience lahat yung mga sinishare namin doon unless nakapag-work na kami dun sa company na yun. Pero hindi naman lahat, 'di ba? Kasi syempre, hindi naman pwede na applyan namin lahat tapos i-share namin dito or magtrabaho kami dun sa company na yun. Hindi naman pwede yung ganun. Start now. Kasi again, you will be confused with the different kinds of information na makukuha mo online. And then if you fail, kunyari nag-apply ka sa isang company, no, as a virtual assistant, pero na-fail ka, move on na. Look for another opportunity and look for another company. Wag yung nagre-research tayo the whole day tapos magpa-plan tayo na mag-a-apply tayo bukas. Pagdating bukas, may nakita na naman tayong information about the company, na-discourage tayo or di kaya na-overwhelm tayo, ay hindi pala tayo qualified or di kaya ay pangit daw sa company na yan, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. No. Let's try. Let's experience it on our own para naman alam natin kasi we are just postponing yung opportunity na makapag-work na tayo, makapag-start tayong mag-work and time is running. Paano tayo magkakaroon ng higher salary kung hindi pa tayo mag-start? Again, a lot of virtual assistants with high salary now started from a low salary too. So yun lang yung gusto kong sabihin. That's what I'm feeling right now. So I wanted to share it with you guys. As for me, I'm trying also to look for good opportunities na pwede kong i-share dito sa YouTube channel natin. And I'm trying to research. And you know guys, yun yung nafe-feel ko. May nakikita akong information dito na gusto kong i-share naman. Pero mamaya meron na naman akong makikita na iba na mas maganda yata to na ito na lang muna yung i-share ko sa inyo. Yung mind ko na-confuse na kung ano yung dapat kong unahin. Kasi nga, I keep on entertaining different information sa different sources naman. So mag-stick lang tayo kung saan tayo comfortable at ano yung tinatrust natin, ano ba yung feeling natin na mas reliable na source of information natin, doon tayo guys para makapag-start na tayo sa journey natin. Okay? So thank you so much for watching this video. I hope nakatulong ako konti sa inyo and see you next time. Bye!